At sa pagpatuloy ng ating biyahe from Luzon to Mindanao, andito na kami sa Batangas. At dahil ganado ang ating driver, dumiretso na kami from Parañaque to Batangas and then Batangas to Quezon. So we are now in Candelaria, Quezon, and time check now, it's already 9:30 in the evening at patuloy pa rin kaming maglalakbay patungong Rizal at Timonan. At para hindi kami antukin sa daan, dumaan muna kami sa isang gasolinahan at nagkape at nagpahinga na din for 30 minutes. So ayan na guys, andito kami nakaupo lang. And then pakapi-kapi lang si Inda at si Dudong. Yan, kasama din namin ang aming aso. Yan. So patuloy na tayo sa ating pagbabiyahe guys. Time check now is 12:30 a.m. Sunday. We are going now to Atimonan, Rizal. And we are passing through Lucena City. We are now in Lucena City. Pangsod ng Lucena, Quezon. And after Lucena City ay madadaanan na natin ang bitukang manok na makitid na kurba-kurbadang daan. Mas maganda kung araw kayo dumaan dito para makita ninyong maigi ang masyadong makurbadang daan. Pero sa ngayon kasi gabi kami dumaan dito, meron namang nag-guide kung masyadong makitid ang daan at hindi mo na makita at marami ding mga signs na lights. Ang mga tao dito guys na nag-guide sa inyo sa daan ay wala po silang mga sahod. So pwede nating bigyan ng kahit anumang halaga, depende sa inyo kung ano ang nasa loob ninyo. Sobrang kitid talaga ang daanan dito guys at blind curve pa. Pero carry naman, basta dahan-dahan lang kayo sa pagmamaneho ninyo. So meron siyang lights guys na nag-guide sa inyo kung pa-turn right ba yan or pa-turn left. At dahil malapit na mag-umaga guys, dumiretso na lang kami papuntang Plaridel, Quezon at naghanap ng makainan. So it's already 5:30 in the morning, Sunday, and nandito na tayo ngayon sa Plaridel. Maliit lang na bayan ang Plaridel, Quezon, pero ang kagandahan nito ay nasa tabing dagat siya guys at pwede kayong mamasyal at magpahangin-hangin dito sa dagat. Ngayon guys ay nag-stop over muna kami para magpa-picture at enjoyin muna natin ang ating seaside view. Nandito na kami sa Plaridel, Quezon Province. So, nagpahinga muna kami guys at nagpahangin dito sa tabing dagat at nagpa-picture-picture na si Inday at nag-post-post na. At dahil gutom na kami guys, dumiretso na lang kami dito sa isang restaurant na sa tabing dagat dito sa Gumaca, Quezon. Dito tayo guys, mag-stop over tayo kasi maghanap tayo ng pagkain, ng kainan. Kasi ang hali na hindi pa kami nag-breakfast. Try natin dyan At dito na nga kami guys sa kamayan ng dagat nag-stop over para mag-breakfast. At ini-expect ko guys ang ulam dito ay mga isda, seafood, just like that. Pero ito naman karne. Pero okay lang yan, basta ang importante ay maganda ang view. At pwede kang magmuni-muni dito at magpa-picture-picture. Ayan na guys, si Inday. Solong-solo na naman ang isang restaurant kasi kabilang dito ang customer. So, in-enjoy namin ang view habang kami kumakain. At nag-order ito yung mga ulam namin. Sige lang, kain lang para may lakas sa next na biyahe ulit. So, enjoyin natin ito habang maaga pa at patuloy tayong magbiyahe maya-maya. So, sa pagpatuloy ng ating biyahe ay patungo na tayo sa Legazpi City at it takes 7 hours and 30 minutes to reach there. So, palabas na tayo ng Quezon Province at ito ang daanan nila at maganda-ganda naman ang panahon at walang ulan. So, samahan nyo kami guys from Luzon to Mindanao at malapit na nating marating ang Visayas. So, just fasten your seatbelt and stay put there. At paalis na tayo ng Quezon Province guys at patungo na tayo ng Legazpi Albay at madadaanan natin ang Camarines Sur. Mahaba-haba itong biyahe na ito dahil it takes 6 hours to reach Legazpi Albay. So dahan-dahan lang tayo guys. Maganda naman ang lugar dito, okay naman ang panahon. At parami ako nakikitang mga nyog sa daan. Siguro ay ang pangunahing produkto dito ay nyog. Maganda talaga mag-travel from Luzon to Mindanao via land trip kasi marami kayong madadaanan na mga lugar na hindi nyo pa narating. It's like parang nalibot nyo na ang buong Pilipinas.
And now guys, andito na tayo sa Legazpi, Albay at dito natin matatagpuan ang majestic Mount Mayon Volcano na pinaka-perfect cone na mountain dito sa Pilipinas. At I think it's the second Mayon Volcano na perfect cone siya dito sa buong mundo. Ayan na guys, on the other side of the road. Yan, ang ganda talaga ng Mount Mayon Volcano. We are now in Albay, Legazpi City, and then makikita natin ang Mount Mayon. Yan guys, the Mount Mayon. Legazpi, Albay, makikita natin ang Mount Mayon, the majestic Mayon Volcano, Philippines. Yan guys. In Legazpi. Tinimingan talaga namin guys na may araw pa na nakadaan kami dito sa Mount Mayon Volcano sa Albay, Legazpi. Kasi hindi pwede pag makadaan kami at hindi mag-stop over kasi ang ganda talaga ng view. Legazpi, Albay! Guys, oh, we are closer to the volcan Mayon. Kaso, naka-cover. What a perfect cone. The majestic Mayon Volcano of Philippines. At papasok na kami ng Legazpi City guys at nakikita mo pa rin ang Mount Mayon Volcano. Napakaganda talaga ng Mount Mayon Volcano kasi it's a perfect cone at saka the whole city is nakikita mo hanggang paalis ka ng syudad ay makikita mo pa rin lalo na sa city center. So ituloy na natin ang ating biyahe guys papuntang Matnog, Sorsogon kung saan tayo doon ay sasakay ng ferry boat or barge papunta at patawid ng Visayas. So gabi na guys, now we are leaving from Legazpi City going to Matnog, Sorsogon, and it takes 2 hours and 22 minutes to take us there. So wala na tong tulugan guys. Doon na lang kami magpapahinga while waiting for our fast cut ferry. At magpapagasolina na naman tayo ulit guys at i-make sure natin na may enough na gasoline ang ating sasakyan kasi hindi natin alam kung gaano kalayo ang next na gasoline station. Maganda talagang magbiyahe paggabi guys kasi hindi ka lang nakakatipid ng gasolina kasi hindi ka mag-aircon, kung hindi malamig din sa gabi pag magbiyahe. So it takes 2 hours and 30 minutes para makarating tayo doon sa Matnog Port kung saan tayo sasakay ng ating fast cut barge. So we are now entering Sorsogon City and malapit na tayo sa Matnog Port. It takes 20 minutes na lang yan from city proper. Ang ganda pala ng Sorsogon City. It's my first time here. At along the road, ang daming tao kasi may nadaanan kaming night market. Kaya naisipan namin mag-stop over muna para magtingin-tingin kung ano naman ang makakain nila dito. So, dito pala nagtatambay ang mga tao along the seaside kasi maraming nagbibenta ng mga street food. I don't know kung every night ba ito or every weekend lang. Ang ganda guys kasi pwede kang mag-street food dito while magpahangin along the seaside at may makikita ka pang light sa tabi ng dagat. Ito na guys, trinay namin pumasok dito sa night market nila kung ano makikita. Meron silang bentang ukay-ukay, pero kadamihan dito ay yung street food. So kukumain lang kami ng konti para matry lang din namin kung ano ang benta dito sa night market ng Sorsogon City. So we are on our way to Matnog Port and it takes 20 minutes from Sorsogon City proper. So, papasok na tayo ng Matnog Port, guys. At nandito na tayo, guys, sa ating checkpoint para i-check nila kung kumpleto ba ang ating papeles para sumakay ng fast cut barge para tatawid ng Visayas. After that, babayaran na natin ang ating ticket dito sa fast grab at dahil SUV ang ating sasakyan, magbabayad tayo ng 1,500. Libre naman ang driver. So, kung may 2 pasahero, yun lang ang babayaran mo. So, after that, magbabayad na naman tayo ng terminal fee na 30 pesos.
At shout out dyan sa mga taga-Matnog na mga taga-issue ng ticket. Very approachable sila masyado guys. So, sabi nila kung nagbablog ako, yes, nagbablog ako. And then, sabi nila, pa-shout out naman ma'am. Oh yes, shout out sa inyo. Kahit hindi ko alam ang mga, mga pangalan ninyo. Pero makikita nyo ito soon sa aking vlog. So, ito na guys, magbabayad na tayo ng terminal fee per passenger na 30 pesos. Mura lang naman pala ang terminal fee. So, papasok na tayo sa port guys, kasi mag-aantay tayo kasi 1 a.m. ang ating biyahe. And time check now, it's already 9:30 p.m. in the evening. So, matagal-tagal pa tayo mag-antay, pwede pa tayong makarest at pwede pa tayong makanap sa ating sasakyan para mag-antay ng 1 a.m. So ito na guys, chine-check na ni Miss Coast Guard ang ating ticket at papasok na tayo sa port. So iparada na natin ang ating sasakyan while waiting for the barge kasi matagal-tagal pa naman. So pwede pa tayong magpahinga at makapagnap. At dahil marites ako, mag-ikot-ikot muna ako dito sa building na ito kung ano ang makikita natin guys kasi matagal-tagal pa while waiting for the barge kasi 2 a.m. pa ang barge dumating kaya nag-ikot-ikot muna ako. Yan ang sasakyan natin. Pinarada muna natin para makapagpahinga. So, ang dami palang mga truck dito na nag-aantay for the barge. Dito tayo guys habang wala pang tao kasi alas 2 pa yung biyahe namin. So, mag-ikot-ikot muna tayo. Mag-ikot muna tayo dyan. Yan. Yun yung kuwan. Yung fast cut. Yan. Marami na nakapila dito. Yan. Ready na silang patawid ng Visayas. Ay, hindi ito fast cut. Bato. Para guys ng barge. Yan. Hindi pa dumating yung fast cut. Masasagdo na. So, matagal-tagal na akong hindi nakasakay ng barko. Mga ilang years na. Ito naman ang ulit. So, ito na guys. Papasok na kami sa barge. At sa tagal-tagal namin nag-antay, it's already 5 a.m. in the morning. Pero okay pa rin kasi mas magandang magbiyahe ng maliwanag para kitang-kita naman ang ating dagat. Mas exciting talaga pag land trip kasi may madadaanan kang lupa, may madadaanan ka ding dagat. At sasakay ka ng barko, ayan na guys, ang aking mga kasama ay excited nang sumakay ng barko kasi first time nilang sasakay ng barge. So ayan na guys, papasok na kami sa barge. At ito ang aming sinakyan guys, Fastcraft. Ito ang pinakasikat na Roro ngayon sa Pilipinas kasi mas mabilis at convenient at comfortable kang magbiyahe kasi pwedeng kang sumakay doon sa aircon. Pero pinili lang namin ang economy para makita namin ang view ng dagat. So as you can see, ang mga Coast Guard dito ay very helpful. Ina-assist talaga nila isa-isa ang mga sasakyan papasok ng barge. So, andito na kami sa loob ng barge, guys, at inaayos nila isa-isang mga sasakyan para magkasya. I think it's more than 10 to 15 to 20 cars, depende sa laki, makakasya dito sa barge. So, akyat na tayo sa taas guys for the economy passengers. Mas gusto ko dito guys kasi makikita mo ang whole view ng dagat. At mahangin pa. Time check now, it's already 5:45 in the morning. At makulimlim pa rin kasi naulan siya. Umuulan siya ngayon guys, umaambon. At pagkatapos ma-arrange ang mga sasakyan sa loob, ay pwede na siguro kaming mag-ibayo sa dagat patungong Allen, Samar. Tatawid na tayo ng Visayas from Luzon. As you can see, mayroon din barko na pa-dock na dito sa Matnog. Ayan guys, umuulan. At sana hindi na ito magpatuloy para maganda naman ang ating pag-ibayo sa dagat patawid ng Visayas. Tatawid tayo ng Luzon to Visayas. Nandito tayo ngayon sa Matnog Port going to Allen, Northern Samar. For 1 hour and a half to 2 hours. Matagal na yan 2 hours. Ang alam ko is 1 hour. To 1 hour and 30 minutes. At maliwanag na guys, it's around 6 in the morning. At hindi pa rin kami nakaalis ng Matnog Port. Maybe, siguro, paano pa yung ulan para mas maliwanag at maliwalas ang ating biyahe patungong Allen, Samar. At eto na guys, ang ganda ng araw, ang ganda ng dagat. So ito na guys, it's already 6:30 in the morning. At dahan-dahan nang umaalis ang ating barge from Matnog Port. We are leaving Luzon na, guys. We are leaving Luzon. Ayos na tayo sa Luzon.
Babu, everybody! Bye-bye! Ganda, ang ganda. Super nice. Bye-bye! Ayos kaya ang tubig, oh. See? Uy! Ganda, oh. Bye! See you tomorrow. Bye! See you next time. Sa muling, magbabalik. Ayun na ng palayo. We're approaching Visayas Northern Samar, Allen, guys. Yan. Malapit na tayo sa Allen. Sarap ng hangin dito, guys. Oh, sarap. Yan, sarap. Maganda kasi hindi masyadong madaming tao, mamilak. Yan. So we are now approaching Allen Port, Samar, and thank you so much, Lord, for keeping us safe through our sea travel. At malapit na ang dakuan ng Allen Port, Samar. At hinihila na nila ang tali, guys, para i-anchor doon sa pantalan ng Allen Port, Samar. At mag-uumpisa ng lalabas ang mga sasakyan at tatawid na kami ng Visayas in Allen, Samar. So, samahan nyo kami sa next video, guys, na Day 2, Part 2 ng ating paglalakbay from Visayas to Mindanao. Thank you so much for watching!